Sinuri at hinimay ng GMA News Research ang iba pang pahayag ng mga kandidato sa pagkapangulo sa Pilipinas Presidential Debates nitong linggo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Pinapangako pa lang tayo na gawa na natin. Sa usapan ng kapakanan ng mga OFW, ipinunto ni Vice President Binay na may kakulangan ang administrasyong ito sa mga OFW. Yun kung legal assistance, meron akong inilaan na 100 milyong tulong. Legal assistance, hindi ko ina-approve, hindi ko inilalabas ng gobyernong ito. Ayon sa batas, may 100 milyong piso nga na nakalaan para sa Legal Assistance Fund ng mga migrant workers. Nung nakaraang taon, ang alokasyong ito ay malinaw na nakapaloob sa budget ng Department of Foreign Affairs. Pero sa budget ngayong 2016, hindi malinaw na nakasaad kung nasaan ang Legal Assistance Fund. Paliwanag ng DBM, hindi naman nawala ang alokasyon sa budget ng DFA. Bagkus ay nalipat lang sa ilalim ng Foreign Policy Services ng departamento. Sa 2016 budget, may 5.19 billion pesos na alokasyon para sa Foreign Policy Services. Sinabi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na pinatay niya yung mga sangkot sa panggagahasa sa Australianong misyonerong si Jacqueline Hamil nung hostage crisis sa Davao City noong Agosto 1989. But really, yung babae na rape na Australian sa Davao, pinatay ko lahat yung 16. Nakakaisang taon pa lang sa panunungkulan bilang mayor ng lungsod si Duterte nang mangyari ang hostage crisis sa Metro Discom Detention Center. 21 tao ang namatay sa insidente, kabilang ang 16 na inmate. Sa testimonya ni Duterte sa hearing ng Special House Committee na binuo para imbestigahan ang insidente, sinabi niya na desisyon ng Management Crisis Committee na kinabibilangan niya na lusubin na ng militar ang Metro Discom Detention Center. Sa mga oras kasi na yon, may mga hostage ng nabaril. Nagbanta na rin ang mga hostage taker na papatayin ang iba pang hawak nila. Inako mismo ni Duterte ang responsibilidad sa pagbigay sa militar ng shoot-to-kill order kung manlalaban ang mga armadong hostage taker. Pero hindi nabanggit sa testimonya ni Duterte na kasama siya sa mismong lumusob at namaril sa mga hostage taker. Sinubukan ng GMA News na kuhanan ng pahayag ang hepe noon ng Davao Metro Discom na si Franco Calida, ngunit tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Si Calida ay ang kasalukuyang mayor ng Hagonoy, Davao del Sur. Mark Salazar, GMA News.